Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa, nais kong patunayan sa inyo ang Utusa.tv ay nagbo-broadcast o nagsasayang papawid sa loob ng Facebook. At ganito ko patutunayan sa inyo mga ka-Pilipino. No? Ayan. Susulat ko ang www. Narito tayo ngayon sa page ng Utusa.tv. www.utusa.tv at pagkatapos ipopost ko po ito, yan, post. Pinatutunayan ko lamang sa inyo na we are broadcasting inside the Facebook. At ngayon, i-click ko yung isinulat kong yon matapos na mag-register dito sa post. Yan, i-click ko yan. At ang problema kung nga lamang mag-feedback ako nito dahil magdo-double sound ang inyong lingkod. Kaya ang gagawin ko ay babalik na lamang muna ako doon. Okay. So, hintayin lamang natin. No? Yan. Okay. Sandali. Saan ko ba tatanggalin yung sound dito? Kasi magdo-double ako dito. Magdo-double. Ayun. I-off ko ito. I-mute ko yun. Yan. Okay? Yan, nakikita ninyo mga ka-Pilipino na unti-unti nagpunta roon. It depende kasi sa connection dahil sa dami ng mga nanonood palagay ko ngayon dahil kaya nagkakaroon ito ng bruhaha. Matagal na pumasok pati dito sa aking home base ay matagal na pumasok. Ayan. At any rate, yan ay bubulaga sa atin mamaya. Ayan. Tayo ay nasa loob na ng Facebook mga ka-Pilipino at iyan makikita ninyo live feed in progress. Iwanan ko na ito sapagkat magdodoble ang aking boses. At any rate, napatunayan po natin ano. Ngayon ay kaya ako nais na makausap ko kayo ngayon dahil gusto ko ipaliwanag sa inyo kung ano ang Facebook. Ang Facebook, mga ka-Pilipino, dahil sa ito ay bago at maging ang mga nagbibigay ng bokabularyo, nagbibigay ng meaning ng vocabulary, ay siyempre bago din na na-encounter nila ang the word Facebook. Mga ka-Pilipino, para sa akin, ang meaning ng Facebook ay ito. There's no such other meaning para sa akin, kundi Facebook is a circle of friends. Circle of friends. Sapagkat kung wala kang friend, walang Facebook, mga ka-Pilipino. Kinakausap mo yung sarili mo? Kaya merong Facebook dahil meron kang mga kaibigan, yung kaibigan ni kaibigan, yung kaibigan ni kaibigan. So it is a cycle. It is a circle, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Yan ang meaning para sa akin ng Facebook. Facebook, ulitin ko, is a circle of friends. Sirkulo ng mga magkakaibigan. Ngayon, bakit kinakailangan na tayo magkaroon din ng tinatawag na disiplina sa sarili? Dahil, tignan ninyo ang comparison, mga ka-Pilipino. Katulad din sa dyaryo. Sa dyaryo, meron ba doong nagmumura? Mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, ito ini-explain ko para sa ganon ay maging responsable tayo na nagpo-post sa ating mga Facebook. Dahil we are a responsible friend ng iyong friend. Okay? So, yung katulad nga nito, bakit kung magsulat ako ng aking mga message ay meron patuldok-tuldok, 3 lagi. Kung halimbawa, sasabihin ko, hello, kaibigan, Telpulano Tamparurong, tapos nilalagyan ko ng 3 dot. Sapagkat kakaiba ang Facebook. Hindi katulad ng sumusulat ka ng love letter o kaya ay friendly letter o kaya ay business letter. Kaya mo lalagyan ng distinction na tuldok-tuldok dahil
kung lalagyan mo lang ng kama, kung minsan nagkakadikit, napakahirap intindihin yung pagkakasulat. Kaya, napapansin ninyo, maaaring nagtataka kayo, bakit to si Calvito kung sumulat ay mayroong 3 dot. Mga Kapilipino, dahil gusto ko na maintindihan nyo yung sinasabi ko, yung panibagong nais kong sabihin, yung ikalawang nais kong sabihin, ito ay nilalagyan ko ng pagitan. Dahil kung lagyan ko ng kama o kaya semicolon, mga Kapilipino kung minsan nagdidikit yon. Kaya, napakahirap intindihin yung ikalawang segment ng kanyang sasabihin. Kaya, there are times, dahil sa makabago itong uri ng komunikasyon, mga Kapilipino, ay nawawala yung tinatawag natin na punctuation, the right grammar, or the right so-and-so. At sa Facebook, dahil sa nagmamadali ka magsumulat, at dahil sa ikay sumusulat mula sa iyong cellphone, mga Kapilipino, there are times na nagkakadikit-dikit. Kaya, ito ay isang uri ng komunikasyon na ngayon lamang sa ating panahon, natutuwa nga tayo dahil sa ating sibilisasyon. Ito ay dumating sa ating panahon. Sapagkat, unang-una, ito ay blessing sa lahat ng mga Pilipino. Yes, this is the blessing of the Filipinos. Lalong-lalo na. Dahil tayo ay mga OFWs. Iyan lang ating bansang yan. Ang tinatawag na ang ini-export ay tao. Kaya natutuwa ang inyong lingkod dahil mayroong Facebook. Sandali lamang po. Ano ho? Sandali. Nainom ko pa yung yellow ice. Nagagalang ang inyong lingkod sapagkat napapanahon. It is the right time na tayong mga OFWs, ito lamang ating komunikasyon. Di ba? Kaya let us also be responsible sa ating mga isusulat. Dahil, unang-una, ako ay hindi katuwang ng mga gumagamit lamang ng mga aliases. Sabagay, yan ay Facebook. Pwede nyo gawin kung kahit na ano. Pero kung ako yung tatanungin, ay marapat lamang siguro na huwag na tayong gumamit ng alias. Kasi kung gagamit ka ng alias, ay pwede ka magsalita ng kung ano-ano dahil hindi naman ikaw yun, di ba? Pero, ang akin ay ito, bakit hindi natin gamitin yung tunay natin pangalan? Para sa ganun ay wala tayo tatago. Hindi tayo natatakot, di ba? Yan ang aking pananaw. Dahil, katulad ko, nung una ay ginagamit ko yung ginagamit ko sa akin libro na yung black and white, na yung kalahati ay si Einstein, yung kalahati ay yung aking muka. Dahil meron akong libro na ilalabas yung Di Calvito Theory. Yun ang aking gagamitin na drawing. Pero nung marami ang nagtanong sa akin, Kuya Manny, bakit ka nagtatago sa anino? Mga Kapilipino, right at that moment, ginamit ko ang aking retrato na totoo. At ang aking pangalan ay ginamit kong totoo. Dahil ang lahat ng inyong maririnig, mababasa sa aking Facebook, ay yan ang aking larawan na si Manny Calvito. Kaya, nagiging responsable ako. Hindi ako nagmumura, hindi ako nagbibitiw ng hindi kanais-nais ng mga salita, dahil yan ako. So, hindi ko sinasabi na tularan ninyo ako mga Kapilipino, pero napag-uusapan ang hinggil sa Facebook, napag-uusapan ang hinggil sa internet, napag-uusapan ang cyber crime law, mga Kapilipino. Katulad din sa isang broadcaster, okay? Ang inyong lingkod simula nung ako ay natutong magtrabaho, ay nasa media na ako. Sa edad na 10 taong gulang, nagsusulat na ako sa Ilocano. Nagko-contribute na ako sa Banawag. At the age of 16, nag-produce ako ng extravaganza show sa Santiago Isabela. At the age of 18, ay writer ako ng 5 soap opera dramas sa DXMC, Davao. At the age of so-and-so, nasa Malacanang ako ng 8 taon, mga Kapilipino, announcer ako ng Voice of the Philippines. At mula sa Voice of the Philippines, naging announcer ako ng DCRH at ayun, naging popular sa awa ng Diyos. Ang hinawakan ko
bilang anchorman ng DZRH Operation Tulong. Bakit? Nagiging responsable ako sa aking mga sinasabi sapagkat yan ay ako ang naririnig. Kaya ako binabanggit ito mga ka-Pilipino dahil yung sinasabi natin pinagtatalunan na cybercrime law, mga ka-Pilipino ay ewan ko kung naririnig ako ng mga mambabatas ng Pilipinas. Ako ay walang pinapanigan, walang sinisiraan. Sa halip, mga ka-Pilipino, bilang isang broadcaster, bilang isang media man, mga ka-Pilipino, let us be responsible sa lahat ng ating isusulat sa Facebook at sasabihin sa Facebook sapagkat yan ay ikaw. Kung magmumura ka sa Facebook, mga ka-Pilipino, sinong gagalang sa iyo? Kung ikaw ay magbibitiw na hindi maganda sa Facebook, mga ka-Pilipino, sino ang maniniwala sa iyo? Kaya itong aking panawagan, maging kay nariyan ng cybercrime law, maging wala yung cybercrime law, mga ka-Pilipino, you are very responsible sa lahat ng iyong sasabihin, sa lahat ng iyong isusulat, sa internet or sa Facebook. Yan mga ka-Pilipino, ang nais kong ipaliwanag sa inyo. Let us be responsible. Hindi ko sinasabi na putulin ninyo ang inyong mga binibitiwang mga salita na yun ang gusto nyo sabihin. Mga ka-Pilipino, itong aking pagkain kaisipan na ibibigay sa inyo. Be responsible sa lahat ng inyong sasabihin at sa lahat ng inyong isusulat sa Facebook o sa internet. Mga ka-Pilipino, inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, ang inyong Kuya Manny Calpito mo nag-iwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.